Hindi ka naman nagkamali ko. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit, kailangan hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Malakad na sana palayo si Ibarra nang biglang Ikaw po ba talaga anak ni Don Rafael Ibarra? kita ang pagkagalak sa mukha ng tinyente. Maligayang pagbabalik ko, Don Crisostomo. Nakasama at nakilala ko ng iyong ama at nasasabi kong tunay siyang marangal na tao. Narapat lamang siya ikilalanin. Sana'y mas maging mapalad kayo sa iyong ama. Dito, maraming salamat sa iyong pagtulong sa akin. Dahil sa iyong sinabi, ay tila ba'y nagugutan ako ng inig sa Diyos. Sandali ko wala ang aking pag-aalinlangan sa kanyang sinabi. Hindi na kitapos sa pag-uusap ng dalawa dahil biglang pumasok sa bulwagan ang isa sa mga nagsisilbihan. Magandang gabi sa inyong mga nanabinig ay ako. Ako ay nasa ito o kapatid ng tanda namin Nauhin sa hapagkainan. Ngunit sa di inaasahang pangyayari ay nagkasabay sila Padre Damaso, Padre Sibira sa kabisera ng lamesa. Ang ito ay natalaan sa Diyos Padre Damaso. Dito ay nakasitakas wala sa kayanin. Hindi naman ako ganong katanda. Sa tingin ko, ang upang ito ay para sa iyo, sapagkat ikaw na ang bago ng pura ng bayang ito. Sumusunod na ako sa panamin nito Padre. Hindi ko inuutos. Mariin na pagbigkas ng Padre. Hindi ko inuutos. Pagtanging muli ng Padre, ngunit hindi na ito pinansin ni Padre Sibila at umupo na lamang. Wala na nagawa si Padre Damaso at kumuha na lamang ng ibang upuan. Isa-isang lumulog mga panauhin sa hapagkainan at lahat sila ay nakaupo. Okipari na ang lahat ng upuan, ngunit si Kapitan Tiago na mismo may-ari ng tahanan ay hindi pa rin nakakaupo. Napansin ni ito Ako, huwag kang kumindi. Ang salong ito ay sadyang pinanundan ko ay nakasasalamat sa galing sa iyong pagdating. Nagpasalamat muna sila sa Diyos na pinangunahan ni Padre Sibila. Tahimik lamang ang ginawa niyang pagpasbas at matapos iyon, ang lahat ng panauhin ay tahimik ng kumakain. Makailang oras pa ay binasa ni Doña Victorina ang katahimikan. Noong Christmas, ilang taon kayong nawala sa Pilipinas? Siguro mga 7 taon. Hindi niyo ba nalimutan ang Pilipinas? Matagal mo din ang 7 taon. Hindi mangyayari. Ako ay marahil malimutan ang aking bayan. Pero ako, lagi kong aalmanin ang aking upang sinilaman. Wala akong masyadong kilala. Sapagkat noon ay hindi ako nagsasalita ng gusto. Maliban na lamang kung ako ay nasa harap ng ilaw ng sila. Ano ang ibig niyong sabihin? Higit 1 taon na rin ako hindi nakakabalita sa iyo. Hindi ko alam kung paano at kailan matay ang aking mga. Saan kami nun at hindi man lang nagpadala ng telegrama? Oo kami kasi. Nagpadala ako ng telegrama sa Alemania. Hindi niyo ba tanggap yun? Sa labang ay nasa Alemanya po ako ng mga oras at sa mulong sakop ng Russia itong huling 2 taon. Nirahan ko ako sa Inglaterra ng 1 taon at doon imbis lamang po ang ginagamit nito. Kung gayon, paano kayo nakikipag-usap? Ginagamit ko ang kita ng aking bayan. Ang kita ko. Pilay, marami na kayo ang bansa, di ba? Ngunit, alin sa mga sa iyong kapatid ang labis kong naibigan? At ano ang pinakamahalagang bagay na nakita? Bago pupuntahan ang isang lugar, ay pinag-aaralan ko muna ang kasaysayan nito, pati ang dahilan ng pagpunta nito. At lagi kong nababansin, kasi kailangan ng isang bayan ay may kaugnayan sa kalayaan. Kung gayon, ang kalayaan ay nakakamit lamang ng isang bayan dahil sa pagpapahal sa sarili at sa mga inututo. Nasawit si Padre Damaso sa sinabi ni Ibarra. Kaya labanin ang tingin sa lahat ng Padre. Yun lang ba ang tingin mo? Nagkakilala ka naman mga great. Kahit naman, halagin sila siya.
Tila nagpantig ang tenga ni Ibarra sa inasal ng padre. Ngunit, mas pinili niya ang magtimpik at lumisan na lamang sa lugar na iyon. Pagkatawad ko lahat ang inaakala ni Padre Damaso na ako'y musmus pa rin kagaya ng dati silang makita ng aking mata. Mga Ginoo at Bispo, hayaan niyo na akong makapagpaalam. Marami pa akong pangangailangan dapat tapusin. Natapos na naman ang pinakamahalagang bahagi ng hapunan ito. Mga Ginoo, sa ngalan ng Espanya at ng Pilipinas, At agad niya kinuga ang alab, nakigaya naman sa kanya ang lahat, maliban kay Padre Damaso. Ako, huwag mo nga kayong umalis. Kasi ang oras na lang siguro ay darating sa Bayan Lara. Sinundo na siya ni Isabel. Ang mabagong ura ng inyong bayan ay darating din. pupunta po ako dito. Sadyang may kailangan lamang akong dalawin, hindi pwede magpaliwan. Agad nang lumisan si Ibarra matapos ang kanyang sinabi. Pagkalis ni Ibarra ay biglang nagsalita si Padre Damaso. Tignan niyo na, hindi matagap-tagap na napasalitaan ng isang pura. Akala mo kung sino'y makasta. Ito pa ang bunga ng pangarasiro pa. Kung ako lamang susunod, ay dapat ipinagbawal ang mga batang indo sa pangarasiro pa. Sapagkat may masama itong epekto. Si Maria Clara sa kanilang asoteya. Baka sa kanyang mukha ang pagkalungkot at pagkabalisa. Tila ba may hinihintay siya, ngunit hindi pa ito dumarating. Oh, Maria, Maria, bakit mag-isa ka? At bakit nilang palungkot ka? May problema ba? Wala naman po, pero isipin. Gusto mo muna bang magpakasyon para na rin makalakad sa sariwang hangin? Saan mo ba gusto? Sa Malabon o sa San Diego? Sa Hindi niya natapos sa sasabihin pa ni Maria dahil kay Tia Isabel. maaari ko ba makausap ang pamangkin ko? Nandiyan na ang kanina mo pang hinihintay, Maria. Agad na lumiwanag ang mukha ni Maria na masilayan niya si Ibarra. Nandito ka pala doon, Ibarra. Siniko ni Tia Isabel ang kanyang pinsan at napagod. Bakit mo ginawa yun? Pinangilatan ng mata ni Tia Isabel sa Kapitan Tiago na nawaan ng agad nito ang suki parating ng pinsan. Sige, maiwan ko na kayo, mamamalik ko para. Ako rin, maiwan ko muna kayo. May asik ka sa minalog ako. Umalis na ang dalawa at hindi pa rin sila nag-usap. Para bang may naging pader sa pagitan ng dalawa. Kaya naman, nagpapasyahan ni Maria na basagin na ang katahimikan. Akala ko ba, nakalimutan ko ba? Mabuti naman ay sa Naalala ko pa nung minsan ako nakikita ng akin. Sinabi niya sa akin, ngunit ikaw pa rin talaga ang sumusagot ng sinasagot. Oo ba? Sinasabi ko. Kahit kailan ay hindi ako nagsinuwat. Laging ano mga pinaglawan kasi sa akin mula sa aking puso. Bahagyang natawa si Maria sa mga matatamis na sinabi ni Ibarra. Kahit kailan, popular mo talaga. Naalala ko ba? Yan ba ang sulat ng mga batas? May babae sinusulat sa marami na sinungaling. Sinabi ko rito na kailangan ko at pag-aaral dahil sa gusto ko na ibang mga resultato. Oo nga pala. Bakit? May problema mo? Naalala ko may kailangan pala ako. Kailangan kong magtungo sa bayan ko pa magkano ang punto ng aking mga sasagutin. Nalungkot ang dalaga sa sinabi ng binata. Ngunit, di na niya pinigilan si Ibarra, bagkus ay binigyan na ito ng bulaklak. Umayo ka na. Hindi kita. Pagdating mo doon, ay alam mo. Silipingan na iwan mo. Huwag kang mag-alala.
habang tinatanaw si Ibarra sa malayo. Ang abala sa paghuhukay, ang isa sa kanila ay posigilos ginagawa. Ang isa naman ay hindi na maipita ang lisura dahil nakasimuhaan na ito sa hinuhukay. Bagong-bago pa ito hinukay natin eh. Ano ka ba? Ganyan din sa iba. Pero sariwang-sariwa pa ito hinukay natin eh. Yung mga buto, itubuan pa. Ang mga buhok, hindi ko lang kaya. Hindi ako magtatagal nito. Nasusuka ako. Napakasela mo naman. Paano naman, lutugan ang hukay ng isang bangkay. Ilang kung araw ko nilibig. At ang mga oras na yun, napakalakas ng ulan. Kapag may ng bangkay, napakabaho. At ang malala pa, namatay ang lalapang ulan. Kakakilapot naman yung sinasabi. At hindi lang iyon. Hanggang pa, kakapako, kabaho. Nagtad ang kalahating kawan ng bangkay. At kabaho ng apoy na iyon. Bakit mo naman kasi inong ang bangkay? At saka, sino naman nagtuto sa'yo na gawin yun? Kapag tanong naman to, wagas, parang ikaw lang mas nila itanong sa akin yung palihig. At gaya ng sagot ko sa kanya, kaya ako ito hinukay. Dahil ito ang lutos ng kurang malaki. Ganun, pagkatapos mo, anong ginawa mo sa bangkay? Nilibing ko ito sa libingan ng nag-check. At lutos ito ng kurang malaki. Ngunit, dahil ang malakas ng dalaw ko ng iyon ay naku, huwag ka naman ganun ulit. Buti naman tayo. Sige, alis na lang muna ako. At umalis na nga siya, naiwan na lang mag-isa ang tagapagdinig. Nakarating na si Ibarra sa semeteryo kasama ang isang matanda na utusan. Pasensya na po at hindi ko masyadong dalawa ang ibigay niyo sapagkat ako po ay nagkasakit. Bukod sa madamay ng ginagawa, at sabi ko ni Bandang Tiago ay siya na po magpapagawa ng ito. Tinamnam ko po ang bulaklak at nilagyan ng maraming pwede. Pagdalaw ko, nandun. Nasala, walang makain na ito lang yun. Matanawa ni matanda ang isang tagapagdinig. Mabuti pa, magtanong ka naman dito sa tapat ng tagapagdinig. Nag-aral sa iyo din. Magtanong lang po kami kung meron kayo napansin na libing na may parang malaking close at doon ay nakalibing roon. Tinignan at tagapagdinig ang itinuro ng matanda at napapaisip. Isang Bruce po ba na malaki? Yung may nakaukit na dibuho at nakataliko ng eto, nakatatang ng bulaklak. Oo, yun nga. Marinig mo kami dalhin ko na saan ang libingan na yun. Eh, sinunod ko na yung Bruce nun eh. Sinunod? Bakit mo sinunod? Dahil ito ang inutos ng kurang malaki. Yung kurang na mamalaw, si Padre Garote. Kung gayoy, nasaan ang punto ng aking ama? Siguro naman ay naaalala mo kung saan siya nakalibing. Bahagi ang natawa ang tagapagdinig. Ngunit wala na dyan ang buntay na sinasabi mo. Hinukay na ito. Inutos ito ng kurang malaki. Ngunit dahil nga malakas ang ulan ng gabi iyon, ay Hindi na pigilan ni Ibarra ang sarili, hinawakan ni Madila at tagapagdinig sa kanyang bisig at medyo. at ginawa mo naman! Hindi ko po yung ginawa. Kaya huwag na po kayo magalit. Naisip ko na lang ang itagulit sa ilog kaysa magkasama sa libingan ng inchik. Ikaw ay isang sawing palad! At tuluyan na itong umalis sa lugar na iyon. Habang naglalakad si Ibarra, ay natanaw niya si Padre Salve. Bigla na lamang ng dilim ang paningin niya at Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? sambit ito hawak ng Padre sa kabila nitong balikat. Ano wala? Magsabi ka ng totoo! Ha? Namasapos sa kanyang unos si Ibarra ang mabilis na siyang lumisan. Iniwan niya ang Padre na kalupasay sa daan. Tinulungan naman ang matandang utusan ng Padre upang makatayo ng maayos. Ngunit patuloy pa rin sa pagpatingaw ng kampana. Binibigay ng dalawang bata ang lahat ng kanilang lakas upang makatulog ng tama ang kampana. Di ba ba mo may biscuit?
sana hindi ako magpipiliin ng ato. Kuya, sana pag-uwi natin ang masakit na dalawang ko para labanan ko nila hindi na kayo kita ng video ko. Kuya, sana magpipiliin tayo ng masakit. Huwag, mas mahirapan tayo kapag nagkakasakit tayo. Mamatay sa tamaan ng tulog sila at tayo naman ay sa gutom. Magkano ba ang sahod ng lingguan? 2 piso. Malaki na ang bawas dahil sa nag-basis ng mata. Kuya, kaya mo na lang ang sinasabi nila yung mga ko. Nasisiraan ka na ba? Ang sabi ng Kristano yun, na 2 piso na kinuha mo. Katumbas na 30 piso. At hindi ko nga kaya bayaran yun. At kulang ko lang sweldo ko. Sabi na sa Kristano yun, ayun na daw sa palo ng pinasulat sa mas kumuntal. Kuya, kung sa akin man yun, sana matagal ko lang inahalik. Kaya, sana lang lang sa Ilang sandali pa ay dumating sa listahan ngayon. Basilio, ikaw ay minumultahan ko ng kalahati dahil sa maling pagpapatunog ng kapana at ikaw naman sa Spain, mamaya ka pa makakauwi hanggat hindi mo pa nailabas ang iyong mga ninanakaw. tulog mo kami pag-uwi. Hinintay na po kami ng aming ina. Hindi, mamaya ka na sa Diyos pa. Ginoo, alas 9 pa naman po ay hindi na kami maaaring maglakad sa daan. At sigurado ako, mahuli kami ng mga Guardia Civil. At bukod pa doon, wala yung aming bahay. Wala yung aming lalapayin. Abat, inutusan mo ba ako? Ito ang katandaan niyo ha. Mas mataas pa ang posisyon ko sa inyo. Saksak mo yan sa kote mo. Kaya wala kang kapatang ako, naiintindihan niyo ba? Basilio, maiiwan ka rito, mamaya ka pang kakalit at ikaw ng Spain. Sumama ka sa akin. Kuya, tumawawin na! Sabi ko namin hindi nakita ang aming ina. Pakiusap ni Basilio habang nakaluhod at ang magabilang kamay na kahawak sa kamay ng sakristan. Tila ba'y pinipigilan niya ang sakristan sa paghigpit sa kapatid. Ngunit itinulang siya ng sakristan ng malakas na napapos sa kapatid. Ayaw ma! Wala ang nagawa si Basilio, kundi ang umiyak. Iyak lamang siya ng iyak habang nakalpasay sa sahig at ilang sandali pa ay Pagkawa, Ilang mo. patay ng kanyang mga anak sa kanilang kapag. Sigurado ako magugustuhan ng mga anak ko ang inihanda ko. Nasaan na kaya sila? Oh, ikaw pala yung gato. At sino ba ang inaasahan mo? Lapit ka na! Para sa kasunan lang natin ang inihanda ko. Pisti naman! Hindi nilakay! Hindi ba gusto mo sabayan? Sino ang sasagot? Sige, Wag ka! Wala na akong gana! Pagdating ng iyong mga anak, ay sisiguraduhin mong ipagtabi mo ko ng pinagalan sa sundo nila! Paiyak na lamang si Sisa matapos makalis ng asawa. Ngunit ilang sandali pa ay tumigil na rin ito at naghandaan ng muli na nakainin kanyang mga anak nang biglang Nay! Nay! Buksan niyo po ang pinto! nabuksan ni Sisa ang pinto ay agad siyang niyakap ni Basilio. Iyak na iyak si Basilio at halatang natatakot. Anong nangyayari sa'yo? At nasaan ang kapatid mo? Si Crispin! Nasaan siya? Okay lang po ako, Nay. At si Crispin ay naiwan sa kumbento. Naiwan sa kumento? Bakit siya naiwan? Dahil pinagbatangan ko siya magnanakaw si Crispin. Ayaw ko rin akong pauwiin. Sa tapos ng abutan ng Alges, tumakas ako. Mahapaging Diyos! Iligtas niyo po ang ating anak! Si Crispin! Ang mabait kong si Crispin! Ay pinagkintangan nilang magnanakaw! Kawawa naman ang aking bunso! Huwag kayong mag-alala, Nay. Huwag naman nila sinaktan si Crispin. Sige, ganun ba? Kumain na nga! Ngunit, ito na lamang ang natira ng iyong ama! Nandito si Tatay at umalis agad. Nay! Ano kaya kung tayo na lang tatlo ang magsama-sama? Ako, ikaw at si Crispin. Basta tahimik ang ating buhay kapag wala si Tatay. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Sige, kumain ka na. Hindi na ginalaw ni Basilio ang kanyang pagkain at natulog na lamang. Nay, paglago ako, Nay. Mamaya na lang ako kakain. Ganun ba? Sige, pumasok ka na at tilipitin ko lamang ang mga ito. Kanan ay biglang may kumatok. Ikaw ba? Ikaw ang mga magnanakaw? Kilala mo ang magnanakaw? Magkapat ka kung ayaw mo pagdating ka namin! Nasaan ang mga salapi? Nadala na yung anak sa gabi. Salapi? Anong salapi? Huwag ka na nga magsinungaling! Sabi
Hindi umuwi dito. Pumunta pa ako kanina sa kumbento at ang... Tama na! Ang mabuti ka, bigyan mo lang tayo ng salapi at umabayaan ka na namin. Pero hindi magnanakaw ang mga anak ko. Kahit na wala silang makain, hindi nila magagawa yun. Kaya dahil sumama ka na lang sa Dalawang oras din siya nanatili doon, hanggang sa nalaman ito ng Alvarez at pinalaya agad siya. Nang makalaya si Cesar, ay mabilis siyang tumakbo patungong tahanan nila. Nang makauwi siya, ay nakita niya ang kapirasong damit ni Basilio na may bahid ng dugo. Kapirasong damit ni Basilio na may bahid ng dugo. Ang gamit ni Basilio! May dugo! May dugo ang gamit ni Basilio! Bigyan ang tawag ng nagawa niya at lumabas sa kanilang tahanan. Labas na kanilang tahanan. Basilio! Crispin! Mga anak ko! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Ikaw! Ikaw! Siguro ako kasama niya, no? Sumagot ka! Kinakausap ni Cesar pati ang mga bagay. Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! Mga anak ko! Nawawala ang mga anak ko! At nagagawan niyo yun! Lahat kayo! Basilio! Crispin! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Nawawala ang mga anak ko! At nagagawan niyo yun! Lahat kayo! Sumagot ka! Ay, sandali! Nag-iintay na siguro yung mga anak ko. Babalik ako, ha? Samantala si Maria Clara Ibarra. Tumugtog ng gitara si Ibarra at kumanta si Maria. Napatrola ang lahat sa malanghel na boses ni Maria hanggang sa Buhaya! May buhaya! wala kang abogado na tumalo ng bakero sa lawa matapos mapinig si Gavin Miguel. At ang lahat sila ang nagtatala sa mga at tumalo ang bakero. Nakita ang buhay. Huwag kayong mabahala sa binatang iyon dahil sila rin siyang maghuhuli ng buhaya. Ilang sandali pa ay wala pa rin bakero na lumitaw sa tubig. Kaya napilisyonan ni Ibarra na sumunod sa lawa. Nang lumusong si Ibarra ay mabilis niyang nasagip ang bakero at buhain na agad sila sa bangka. Gino! Salamat sa iyo, Gino. Tampo sa iyo ang buhay ko. Hindi niyo dapat ginawa yun. Hindi dapat kayo nagpapadalos-dalos sa mga desisyon na gagawin niyo. Mabuti na lamang ay hindi kayo napahamak. Ngunit, paano ba ikaw nagpaharap ka? Ano na nasa tingin mo ang pangyayari sa akin? Kung ako'y napahamak at sinundan mo ako, malamang ay kasama ko na ang aking mahal sa buhay niyo. Mabuti ka siguro ay uwi na tayo. Hindi maganda ang nangyari sa iyong mga pagkakas. Kasama ang mga kaibigan ni Maria.
tao. Nagpapalo siya ng at bakit naman siya pinagpalo? May niligtas na siya ng isang batang lugar. Ang sabi ng kapitan, ikaw natulog ang bata sa tanan. Ay sumigaw. Halong nahabag si Maria sa matanda at pinusan na ito ng pintas at bibigay lamang sa kanya ni Kapitan Tiago. Bakit mo ginawa yung Maria? Wala akong kaya bigay sa iyo. Hindi ito bigyan lamang. Biglang dumating si Sexa mula sa kawalan. Magdasal tayo! Magdasal tayo! Ngayong araw ng kapatay! Ang nagliliwanag na ilaw na nakikita ninyo ay ang bungay ng tao. Sumama kayo sa akin. Ipagdasal natin ang mga anak ko! Ipagdasal natin sila! Ikaw! Oh, ikaw! Nakikita mo ba ang ilan sa kampanaryo? Si Basilio yun! Anong ilan sa kumpleto? Si Crispin yun ang bunso ko! Hindi ko na makikita ang mga anak ko! Kilala niyo ba ang asawa ko? Siya si Pedro. Mahal na mahal ko siya. Kahit marami siyang nakukulang sa amin. Kaya nga namin tinawag na pag-ibig, di ba? Ang mga anak ko! Sa ngayon ay wala ba ako pero nakausap Napansin ni Ibarra na hinihila ng mga Guardia Civil si Cesar kaya At saan mo siya dadalhin? May kasalanan ba siyang ginawa? Maliw na kayo magbuo. Maliw ang taong ito at magbubulo. Kaya namin siya hulihin. Maliw! Hindi ako maliw! nilisa na ni Ibarra ang lugar at bumalik na sa kanilang tahanan. Kaya ang mabuting kalooban upang palaganapin ang pangalan. Hindi mo binawi ang mayaya na salita sa kanilang tubig at halip ay binigyan ng tubig upang mabawi ang kanilang mga uhaw. Labis na namangha ang lahat na nakaintindi sa sinabi ni Padre na masuat. Biglang may lumapit na isang lalaki kay Ibarra. Dapat iyo malaman ang mga mahalaga at mga kailangang bagay. Ngunit marami sa inyo ang nakalimot, kaya namatay ng di nagsisisi. Nasasabi nga sa Biblia, kung meron din isang bahagi ng katawan na nagtataboy sa kasamaan, putulin niyon at itapon sa apoy. Mga kaibigan, magsitayo po tayo at sabay awitin ang awa natin. Sa ngayon ay tinatayo sa palalaan na pinapagawa ni Ibarra. Habang isinasagawa ito ay maraming tao ang nasa paligid. Tulad ng kora, alkalde, kapitan at ilang mga panauhin. Marami po salamat at ngunit sa ngayon ay wala ka naman po akong Ilang sandali pa ay kailangan ng matagay na palitada sa mga okra. Nagpasba si Padre Salve at saka naglagay ng paunang palitada ang alkaldean. hindi na. Ayaw ko namang magpunan kay Juan Palom. Ako na nga ang sumunod yung parin ng akin. Ginagino. Sige na nga. Nang makapunta si Ibarra sa bugay, ay nagtumahal ng kawayan ng lumikha ito ng isang makapal na likabok. Nagsipa at nagtabuhan ng mga tao habang sina Padre Salve at Maria Clara para magtatwa sa kanilang posisyon. Nang mawala ang likabok, ay nakita nila ang sa lakatin
Dato, sino man may nangangasiwa nito, magpupulong talaga. Sinulawan yun. Ayos lamang. At hindi mo na kailangan ipakulong ang nakakasiwan. Sapagkat hindi naman natin sigurado kung sino ang ipakulong sa atin. At isa pa, hindi na natin may babalik ang buhay na lalaki. Pagpapaya mo na lamang sa akin ang magsisiyasan ng aso nito. Nananagutan ko muna ang pansamantalang pagdaya ni Juan, kahit man lang sa loob ng ilang araw. Agad na pinuntahan ni Ibarra si Maria at tanungin ang kasama nito. Ano nangyari sa kanya? Nang makita niya hindi ikaw napahamak, inumalag siya ng malay. Marahil ay labi siya kinukulit niya. Ganun ba? Magiging mahal sa misma niya? Oo naman, pahinga lamang ang kailangan niya. Sige, kayo na lamang magdala sa kanya sa kanyang tahanan. Maraming salamat. At sige, ako na ang mag-iuwi sa kanya. Mag-iingat ka sa pag-uwi din kanya. Ganoon din sa'yo, Biko. Nang makaalis si Sena, ay agad na binuhat ni Ibarra si Maria na tila ay bagong kasal at sinabit niya ang katagang. Mahal na mahal kita, Maria. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay kung sakaling may nangyari mo sa basa. Pagkatapos nung nalilisan nila ang lugar na pinangyarihan ng aksidente, wala nang tao na tiga sa lugar. At agad niya ang nilisan ng lugar. Nagsasaluhan ng mamamayan sa Santiago. Nang may natanggap sa Santiago na isang telegrama na ibinigay sa kanya ng isang kawali ng telegrapo. At kumalipas na natapos ang Santiago, ilang saglit pa ay dumating si Padre Damaso. Pinati siya ng lahat maliban na lamang kay Ibarra, na nagulat sa pagdating nito. Masiglang pinuntahan ni Padre Damaso ang isang bakanting upuan, ngunit agad siyang napasmangot na makita niyang nakaupo si Maria sa gawaing kanan ni Ibarra. Oh, ano ba yung pinagsasabi nung ako pa hindi nadating? Ngunit po, Pinoy, para ang taong siguro sa inyo. Pagpapalay sa inyong pamilya. Baliwala sa akin ang mga arkitekto. Ipinakikita naman nila sila ay mangmang. Ako lang sa simbahan natin. Pero kailangan ng isang eksperto para magpapalay ng isali ng paralan. Eksperto? Nagbibiro ka ba? Ang paralan ay binubuo na panapat at panin at isang bubong na sawali. Tapos, kailangan pa na isang dalawasa. Nagbibiro ka na talaga ata, Ginoo. Lahat ng tao na patingin kay Ibarra. Ngunit nanatiling walang kibo si Ibarra at kunwari ay abala sa kanyang kinakain. Tignan mo naman mga ingkol. May matutunan na ng kaunti ay nagiging palagay at mayabang sa sarili. Kaya sila lahat ay hindi nilarapat sa mundong ito. Kaya pinaparusahan ang kanilang mga magulang. Nangamatay sa pilitan. Hindi na napigilan pang Ibarra ang sarili at tinundagaan niya na ang padre. Bawiin mo ang mga sinabi mo! Bakit? Totoo naman yung mga sinabi ko ah! Labis na naging ang gulo ni Ibarra at abangan sana siya ng suntok ng padre na Crisostomo, tama na! Isang marangal na tao ang aking ama. Mabuti siya. Ang nais niya lamang ay makakabuti para sa kanyang bayan. kumuha ng kutsilyo sa Ibarra at ilapag niya sana kay Padre Damaso. Ngunit biglang pumagitna si Maria kaya unti-unting lumuwag ang pagkahawak ni Ibarra sa patalim na hawak hanggang sa nabitawan niya ito. Tila natauhan siya. Gulong-gulong ang utak ni Ibarra, napatakip siya sa kanyang mukha at patakbong nilisan ng lugar. Nahingiral sa tahanan ng Santiago. Inahalap niya agad si Don Crisostomo Ibarra. Magandang araw sa inyo lahat. Nasaan pala si Don Crisostomo Ibarra? Maya-maya ka naman siguro ay nandito na siya. Mapanahon din siya ng latin. Ah, si Padre Damaso. Nasaan siya? Hindi siya makakagulata. Pumasok ng silid sina Kapitan Tiago at si Maria Clara. Ito na ba ang anak ko? Maraming salamat, Kapitan Tiago. Iya, maupo ka. Ang inyong mga magulang ay maswerte
Marami na akong narinig na papuri sa inyo. Ngunit, higit ko pinapasalamatan ang ginawa niyo sa nangyari kanina tanghalian. Dahil sa ginawa niyo ay narapat namang ganong katipagaan. Pero, Hindi na pinatapos ang katanhin ang sasabihin ni Maria. Hayaan ninyo, ipakita ko sa inyo na hindi lamang parusa ang katumbas ng katarungan, kundi pala rin. ano po bang ibig mong sabihin? Ilang minuto na naman ay darating na si Lord Jesus ko at karangalan para sa akin na kayo'y magkarap muli bago ako lumisas sa bahay. Hangad ko ang mabilis na pagaling ni Padre Damaso at sa tingin ko ay narapat na siyang bumalik sa Espanya. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Napansin ng mga padre na malamig ang pagkikitungo ng Kapitan General dahil sa kasalanan ng isang pari. Kaya mas pinili na lamang lang umalis sa lugar na iyon. At nang alis na ang padre ay kasalubong nila si Ibarra. Napatigil sa kanilang tayuan at mariin at katigan. Matapos ng sandali ay umalis na rin ang mga padre. Si Ibarra naman ay pinagpatuloy na ang kanyang paglalakad papunta sa Kapitan General. Makita ni Maria si Ibarra na papalapit sa kanila. Kaya agad siyang nataranta bilang tumayo sa kanyang upuan. Pagpatawad po ninyo, ngunit kailangan ko muna pumunta sa akin. Meron lamang paskasuhin. Ngunit, parating na si Ibarra, hindi mo ba siya hintayin muna? Patawad ka mahalan. Pumunta na ako. Matapos iyon ay sakto na primo ng Kapitan General at nakita niya si Ibarra. Napatingin din sa kanya si Ibarra at agad na tumango si Ibarra sa pwesto ng Kapitan General. Ginoong Kristus to, nagagalang ako makita ka, pakiusap, maupo ka. Pagkama sa bato si Ibarra dahil sa iya, ngunit sinunod pa rin niya ang Kapitan General. Huwag na kayo mag-alilangan sa pagbigay ko ng katarungan. Ipinatag mo ang kalooban niyo. Sa kung malaking parangal ang pagtanggap ng ganitong pagkasa. Oo nga pala. Nais kong sabihin sa hari ng Espanya na kayo parangalan dahil ninanais mo makapagtayo ng tahanan. Sa liit na bagay lamang po ang aking gawa. Hindi ko na po kailangan ng parangal para doon. Napakabuti mo talaga ang tao. Hindi mo inaasang ang parangal. Bagkus, kapagtulong na walang kapalit. Ang ako sa iyo binata. Naiyang ngiti na lamang si Ibarra. Tungkol naman sa nangyari sa inyo ni Padre Damaso. Huwag ka na mapahala ron. Kakausapin ko ang arsobispo at pagkikalaman ko ang pagiging ekskomunikasyon ninyo. Magbibigay tayo ng bahagyan para sa korporasyon ng mga kalali. Iyan ang sistema dito at kailangan natin mag-ingat. Lubos ako mahanap sa pagpakita mo ng pagmamahal at pagmamalasakit sa inyong bayan. At yun ang dahilan kung bakit ko kayo gusto ipagtanggol. Maraming salamat po sa inyong paniniwala sa akin. Huwag mo nang isipin iyong Dino. Sandi lang, may iba. Ibig niyo bang kumamatag yung pabalik sa Espanya? Sapagkat naniniwala ako na hindi narapat sa mundong ito ang tingog sa kalinuhan. Hindi ko po kailanman malilimutan ang mabutingan niyo. Ngunit, mas maligayang mabuhay sa sarili ko ba? Kung saang minsang nabuhay ni ang aking mga magulang. Kung yan ang nagustuhan mo, ay hindi na kita halaga. Maraming salamat po sa iyong Pinoy. Mauuna na po ako. Nasa laparan ng Kapitan General ang alkalde. Oo. Gusto ko lamang sabihin na hindi na dapat maulit ang nangyari sa tanghalian. Protektahan niyo ang magagandang proyekto at mga layunin ni Ginoong Kristus ko Ibarra. Ipagsabi mo rin ito sa atin. Maraming salamat. Ang lahat ng limitana ng kanilang tubangan at ipinaghandado naman ng mga pintuan. Ayaw niyang makinig ng nagkakasiyang mga tao. Hindi siya piniyagan ng asawa niya si Alvarez na magsimba, kaya't nasa bahay lamang siya. Wala siyang ginawa hanggang sa
nakinig ni Doña Consolacion at pagkanta ni Sisa, na ngayon ay nakakulong sa korte. Kaya tinatawag niya si Sisa nang makarating si Sisa sa Doña ay hindi na ito binigyan ng galang. Basta yun, sayang lamang siya habang hawak ng kabilang dulo ng saya niya. Sa galit ni Doña ay kinuha niya ang latigo ng kanyang asawa at hinampas ito sa sahig. Sabay sabi, Vamos! Magkanta rito! biglang kasama ang gusto niyang mangyari upang sabihin ito kay Sisa. Hoy, ikaw! Tumigil ka na sa pagkanta mo! Ngunit, tila wala pa rin nakikinig si Sisa. Patuloy pa rin siya sa pagkanta ng kudin, pero ito ay sinunado. Oh, tama na! Tumigil ka na sa pagkanta! Tumigil naman si Sisa sa pagkanta at nasabi ng bawal na, Baila! Baila! sigaw ng Doña na sinabayan pa ng maginda. Ano? Magsasayaw ka ba o hindi? Ha? Sayaw! Sayaw! Ay, ang laki. Pero hindi pa rin sumusunod si Sisa, kaya kinuha niya ang Doña ang laki at ginamit upang pasayawin si Sisa. Sumayaw ka, Sisa. Hindi pinansin ng Alvarez ang asawa at agad na itinayo si Sisa. Marta! 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 Bakit po? Bihisan mo ang babae ito at pakainin siya. At gamutin ang mga sugat. At huwag hahayaang saktan siya muli. Bukas sa bukas din ay natid siya kay Ginoong Crisostomo Ibarra. Konsolasyon, mag-uusap tayo. Bakit na lang ba? Ano na lang ba ginawa ko sa lala? Mag-uusap tayo. Marto! Ito ay dahil masakit si Maria. Ilang sandali pa ay dumating na ang magagamot na si Dr. Tibocio, kasama ang kanyang asawa na si Doña Victorina. Kasama rin nila ang binatang pinsan ni Doña Victorina. Salamat naman at dumating na kayo. Doña Victorina at Dr. Tibocio at... Oo nga pala. Ipinakilala ko sa inyo ang aking pinsan na si Don Alfonso Linares. Kamag-anak din siya ni Padre Damaso. Pinaraman ko kayong makilala, kapitan. Ganon din ako ginoo. Siya, pupunti padalhin ko na kayo kay Maria para magamot na siya kaagad. Naglakad sila patungo sa silid ni Maria at nang makarating na sila ay makikitang lantang-lanta nakaratay sa kama si Maria habang may bimpong nakalagay sa ulo niya. Agad namang pinusuhan ni Don Tibocio si Maria. Tiningnan niya ang dila nito at umiiling. Nasloob din ang silid si Padre Salve, Tia Isabel at mga kaibigan ni Maria. Nilapitan agad ni Linares si Padre Salve. Padre, alam ba ninyo kung saan ko makikita si Padre Damaso? Maswerte ka dito sa Padre Damaso sa Jade. Siguro, maya-maya ako na siya. Marami pong salamat. Napagpalang tingin ni Linares kay Maria, tila ba ay kung anong kuryente ang dumaloy sa buong katawan niya na masilayan niya ang dalaga. Ha? Ano po yun? Gusto ko lang sabihin sa'yo, ano rin ba si Padre Damaso? Maraming salamat. Napagpalang tingin ni Linares si Maria, tila ba may kung anong kuryente ang dumaloy sa buong katawan niya na masilayan niya ang dalaga. Malala ko ba ang kanyang sakit? Magkagamot na siya. Basta inimingin niya ang marasitang binigay. Nagsulat ng reseta si Don Tibocio at binigay ni Kapitan Cargo. Siguraduhin ninyo iniinom ito. Salamat sa inyo. Hayaan niyo kong ihatid kayo hanggang labas.
Si Padre Nelson na putlang-putla, halatang galing siya sa sakit. Agad niyang hiniwakan ng kamay ni Maria at, Iya, ano nangyari sa'yo? Agad-agad ko pumunta dito nung nalaman na ikaw daw nagkasakit. Maayos naman daw ang kalagayan. Kailangan namin inumin ng mga gamot na nireseta sa kanya. At saka siyempre, kailangan din niya sa kaya huwag ka nang umalag. umalis na sila sa tahanan ng Santiago at sinila at titig-titig ko rin kay Maria kahit sila ay para sa Negosyo at Doña Victorina. Kitang-kita sa itsura ni Doña Victorina ang pagkakirin sa bawat tao na nakasalubong nila. Hanggang sa nakasalubong sila ni Doña Consolacion. What? Nakakasukal ng mga tao dito? Amoy! Amoy mahirap! Ano ba ang pinasisiringan mo? At paano man nasabi na para sa'yo ang mapilitan ng mga salita? Ha? Alam ko naman kasi na isa mga kabandera ka ng dati. O sige, pero kamusta yung mong buhok? Apat tinahak mo ba ako? Tama, Bebe. Mabuti pa, umuwi na lang tayo. Hindi! Kaya matuto ng babaeng ito kung saan siya lulugar. Ikaw! Hindi mo ba ako nakilala? Ako lang naman ang nag-iisang Doña Victorina de los Reyes de Escadal. Ako ay taga-Maynila. Hindi nakakapasok sa loob ng aking tahanan ng asawa mo si Andres na hanggang pintuan lang sila. Ah, talaga? Hanggang pintuan lang sila. Pero ang mga pilay katulad ng asawa mo, pwede pumasok. Ah, talaga? Pangalas na naman. Hindi na naman nalaro. Nagsisirang pala ng ako. Narinig ko yung pulong mo, Consolacion. Ang mas mabuti pa, tumahimik ka na lang kaysa ibugay ang hindi kamali mong mga tao. Hoy, Victorina! Maray sa lihin mo ang iyong nakakamoy! Consolacion! Huwag mong alalahan ang sarili ko kasi alahan mo yung mukha ko na kasing kapal ng kilay mo! Nahiya naman ako sa kulot kong buhok dahil sa kulot mong buhok mukha ka maling pakta! Hoy, ikaw! Na malingan sa mukha na kasing itim ng buti mo! Huwag ka nga magmalinis dahil isa na bandera ka ng dati na nagpapanggap ng dunya-dunyahan! Hoy, ikaw, Victorina! Tignan mo yung sarili mo sa salamin kasi ang pagmumukha mo kasi napalabalan ng ulang balayan! Ah, talaga! Hinahan mo talaga ang pagkakasya! Kaya naawat na rin agad ang dalawa. Tama na. Alam niyo ba na napakalaking iskandalo ang ginawa niyo? Isa, tawag mo lang ng pakialaman. Tugo nito sa pura at tumarap kay Don Tiburcio. Mabuti pa ay iuwi niyo na kasama niyo doon, Tiburcio. Pasensya na sa nangyari. Pasensya rin na sa nangyari. Sige, mauna na tayo. Impact na ka! Ang sa salita ni Doña Victorina. Hanggang sa nadaanan nila ang tahanan ng Santiago, at nakita nila si Milares na nakipag-usap kay Maria, kasama ang mga kaibigan nito. Napangiti naman si Doña Victorina. Linares! Gusto kong hamulin ng duelo ang Altres ngayon din! Ha? Pero bakit? Gawin mo, ipagkakalat ko sa San Diego ang tunay ng pagkatao! Sige, gagawin ko. Mabilis na umalis si Milares sa lugar na iyon. Samantala ay nakarating lamang ni Santiago galing sa sabungan. Sinalubong agad siya ng Donna at sinabi, Kailangan hamulin din natin ng Altres sa isang duelo. Kung hindi, huwag niya ipakasal walang para sa kanya dahil hindi man siya dapat kumasawa ng para ang lalaking duwag yung lamang kapitan ng lugar sa uli. matapos iyon sabihin ni Doña Victorina ay umiti siya ng kaloko at tumalis na rin agad kasama ang asawa niya. Habang si Santiago naman ay wala pa rin pila sa tahanan ng Altres. Nang makarating na siya ay, Buti na lamang nagpunta kayo dito. Buti na lamang nagpunta kayo dito. Buti na lamang na pumunta kayo dito. Dahil sa mga kambing ninyo na sumisira sa aming bakod. At kung sisirahin pa lang ulit, ay babarilin sila.
Lalaki ang mata ng Andres na narinig at agad na kinuha ang kanyang baril. Sino ang kanila? Sino? Papaulangan ko sa manumbala ang luhan. Friends, parang bag. Bag natin. Sabihin niyo sa akin kung sino ang babae. At agad ko siyang ipagadampot. Kung kayo ay kailangan natin humingi ng tulong sa ibang pangkat. Magkakaasa kayo, Padre. Ay matakbo patungo sa bahay ni Ibarra at nang matating na siya ay Yes, ikaw ba yan? Anong may paglilingkod sa iyo? Maiba ko. Alam mo bang nakatutulas ako ng kawayang hindi naiiyak? Ang galing mo ba? Hindi mo kawayan ng dapat na ito sa kailangan po natin yung mga sulatan at sumakas sa iyo. Tunugin niyo po lahat ng mga sulatan na makapagpapahamak sa inyo. Kailangan na po natin mamadali. Naguguluhan ako sa iyo. Ano bang nangyayari? Natuklasan ko po na magkaroon ng pag-aasa na may atang pangalan ninyo ang isisigaw ng mga mag-imaw si Cabrera. Ang sabi ay kayo raw ang nagbayad sa kanila. Kayo wag na rin kayo magalinlangan pa. Ngayon di na kumilos na kayo bago mahuli ang lahat. Ngunit saan naman ako pupunta? Si Maria Clara ay naghihintay sa aking minuti. Kahit saan, basta malayo sa lugar dito. Sige, tulungan mo lamang ako maimasin ng aking mga pamilya. tinulungan naman siya ni Elias. Habang inaayos ni Elias ang mga kasulatan ni Ibarra, ay may nakita siya na nakapagulat sa kanya. No! Ilalaban ninyo! Inuutin niyo yung barang ninyo! Oo, no. Siya ay ang gulo sa to. Pinaikli na lang ang aking kapilito dahil ito ay masyadong mahaba. Alam ba ninyong sa dahilan na magkasawi ng aking angkan? Matagal ko nang hinahanap ang pilidong ito. At tingnan mo nga naman, ikaw ay binigay sa akin ng Diyos. Makakakagyatin niyo na ako! Dahil tao matay! Hindi na ako sa inyo! Bay, kalumpong yan! Dalapat sa niya ang konsilyo kay Ibarra nang biglang nabitawan niya ang hawak niya at agad na napaatras sa kanyang kinaroonan. Napasa po siya sa kanyang noo at kalmadong sinabi kay Ibarra. Mahanap naman ako ng bukta na maaari niyo gamitin sa pagtakas. Mabilis niya ang lilisan ng tahanan ni Ibarra at tapos siya. Pag-gabi, pinapag-uusap sila ni Ibarra. Pili ka sa akin ng mabuti ito. Ito ang aking plano. Dadalhin kita sa isa sa mga kaibigan ko sa Manila. Pagkatapos ay ihatid sa inyo ang iyong salita. Maaari niyo yung gamitin upang makapag-ibang bansa. Ibang bansa? Makakapamuhay kayo sa ibang bansa na matahimik at walang gulo. Marami kayo sa lapit. At isa pa sa Espanya ay marami kayo mga kaibigan. Maaari kayo matulungan ng inyong kaibigan upang malinis ang pangalan ninyo. Mas mabuti pa sa ibang lupain kasi sa sarili nating bayan. Elias, dalawang ulit ko nang iniligtas sa aking buhay. Sa kabila ng kasabihan ng iyong angkan sa aking angkan. Dapat lamang na isauli ko ang yaman ko. Sumama ka sa akin sa ibang bansa at doon manirahan. Magtulingan tayo na parang magkapatid. Tutal, parehas lamang tayo sa may palad sa sariling bayan. Kapatawa ninyo, Ginoo, hindi ako makakasama sa inyo. Hindi ako magiging maligaya sa ibang lupain. Dito ko nais magtiis at mawala ng buhay. Pero bakit ko kung pinapayuhan ng ibang bansa? Sa ibang bansa, hindi kayo makakadanas sa hirap. Maaari kayo magtutupay doon. Kung naranasin ninyo ang hirap, baka dumating panahon na kasalanan ninyo ang iyong bayan. Hindi totoo yan. Kahit kailan ay hindi ko magagawang itakwil ang sarili kong bayan. Wala akong ibang inisip kundi ang makakabuti para sa sarili kong bayan. Malamang yan ang sinasabi sapagkat hindi nyo pa naranasan sa paghihirap dito. Naniniwala ako na inibig mo ang iyong bayan sapagkat iyon ay tinurungan ng sumama sa inyo. Ngunit sa panahon na makadanas kayo ng hirap, puto at tapusin, baka dumating panahon na kasama ninyo ang iyong sariling bayan. Patawarin ninyo ako sa mga masakit na salita sa akin. Pero minumulat ko lamang kayo sa kasukuhanan. Minsan ay lumapit sa inyo na isang kakuspala gamitin ninyo sa pinakinggan. Bagpos ay pinakinggan ninyo ang kanyang mga kaaway. At ngayon ay tinutugin na kayo at tinuturing na kaaway.
may katwiran ka. Aaminin ko na ako'y nagkamali. Umayong lamang ako sa takbo ng mundo. Pero ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. May kanser ang ating lipunan na kailangan natin gamutin at supuin. Ako na ang nagdikta sa ating bayan ay isa na ngayon sa mga Pilibestero. 300 taon na silang nagpasasa sa atin. Habang tayo ay naging sunod-sunuran lamang. Nawawalan na tayo ng pag-asa at unti-unti rin nawawala ang ating paniniwala sa Diyos. Ang natitira na lamang sa atin ang ating lakas at karapatan. Patuloy pa rin ang pagsasagawaan si Elias hanggang sa natagpuan sila sa tapat ng palasyo ng Kapitan General. Napakita nila na makagulo ang mga kawan. Mahiga kayo, Ginoo, para makatubag kayo ng mga damo. Kung masalo nila ang iyong pagtakas. Sinunod naman ito ni Ibarra na matagpuan ni Elias si Ibarraan. Sandali lang ang Ginoo. Saan ka nagmula? Galing po ako ng Manila. Irarasyon ang pupunod ako ang pura sa bubong sa Manila. Ano ba? Sige, maaari ka lang magpatuloy sa paglalakbay. Huwag ka lang magsasakay ng kahit na sinong bangka, sapagkat may isang binangguang natatakas at ngayon pinag-aaral na. Makakaasa ko kayo, Ginoo. Muli nagsagwan si Elias at nang makalayo na sila ay sinabihan ni Elias si Ibarra na maaari na siyang bumangon kaya agad naman itong bumangon. Ilang oras pa ay may isang bangka na puno ng gwardya na nakasunod sa kanila. Isusto mo! Hinahabol tayo ng mga gwardiya sibil. Kayo na ang mga tatalon ako. Ililigaw ko sila. Sige na, Ginoo. Huwag na kayo. Nagtalunas na lang si Elias na hawakan siya ni Ibarra sa kanyang balikat at Lumaban na lamang tayo. Hindi tayo mananalo sa kanila sapagkat wala tayong sandata. Magkikita na lamang kayo sa musikway na silbingin ng inyong mga ninuno. Una na kayo, Ginoo. Paalam! at tumalo na nga siya sa ilog. Tinignan pa muli ni Ibarra si Elias, ngunit wala na siyang nagawa kundi magsagwa na lamang. Papalayo rin ni Ibarra ang tunog ng mga bala. Ngunit Hindi siya nagdinas at nagpakuloy na lamang sa pagsasagwan. Sabi niya sa bahay, nagkakaroon ng dugo sa ilog. Kaya tumigil sila sa pagkakatubang pag-ibisan na ang buwan. Hindi patungo sa kanilang tahanan. Nasasabik na siya makita muli ang kanyang ina at kanyang kapatid. Matagal-tagal rin siya hindi nakakauwi. Habang naglalakad siya ay napansin siya isang babae na pamilyar sa kanya. Hinabol na ito ngunit ang bumalik si Cesar. Hanggang sumilis ito si Cesar kay labot niya sa Basilio at niya kapagad. Sino ka? Hindi ko ang anak ko! Nasa kumpito ang mga anak ko! Siguro nakauwi na sila. Alam ko na pagod na pagod sila. Pagluluto ko na lamang sila ng paborito nilang pagkain. Ayon sa sala sa Cesar, napigilan siya ni Basilio sa pamagitan ng pagyakap dito ng mahigpit. Ako po to sa Basilio. Hindi mo ba ako nang kilala? Pusilyo, anak! At mahigpit dito nilagay sa kanyang Tay! 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 Dilaktor! May isang lalaking sugatan at sila-sila na ang damit. Ang halos pagkakaroon siya ng mga Sino ang babae niyan? Sumatak ko sa dalawang araw na ako hindi kumakain tuminom. Ilang oras na lang siguruhan mamamatay na rin ako. Binitulong ka! Alakayin mo ang ito na ginawa ko. Ariin mo ang iba mga yun at gamitin mo sa pag-aaral. hingal na hingal na sa bed ni Elias. Bago malabutan ng hingal si Elias ay tinignan niya papalubog na araw at Mamamatay akong hindi man na makikita ang bugang baybay sa mahal kong bayan. Kayong mga nakasaksi nito, batiin niyo siya at huwag sana kalimutan kaming mga namatay at nagtanggol sa inang bayan. sabay ang paglubog ng araw ay pagkawala ng buhay ni Elias. Tulog na niya ang buhay ni Elias at ni Cesar. Natinood nga nga kayo ha, nalanay ha. Nalabad. O, niletir. Dubliha dun. Hanggang sa naging apo ito at nilisan na niya ang magkarayo. Ang wakas.